Kaugnay pa rin sa sitwasyon sa mga pantalan sa bansa, kausapin natin si Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at salamat din po. Kumusta po yung monitoring nyo sa dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa kumpara po last year? Sa ating pong tala, ang ating pong mga pasahero ay minomonitor natin ngayon, especially because medyo mataas yung produktong petrolyo, no? Ang inaasahan po natin nasa 1.70% increase yung ating mga pasahero. So we're expecting around 2.46 million passengers this 2026. That's a 1.70% increase compared to last year po na 2.41 million passengers. Kumusta naman po yung kaligtasan ng ating mga barko at kumusta yung karagatan ng kanilang biyahe? Wala naman pong mga possible disruptions? Sa ngayon po, good news, wala pa naman po tayo natatanggap na mga possible disruption. Bagamat we're monitoring po dahil sa ngayon po medyo maganda ang panahon, mainit naman po and wala pa naman mga weather disturbances. If meron naman po tayong mga nakaprepare na hot meals para sa mga pasahero. Paano nyo matitiyak na walang biglaang pagtataas ng presyo po sa pamasahe? When it comes to pamasahe po, ito po ay under shipping line, so under marina po. But then again, for the Philippine Ports Authority, what we can assure po the public ay wala po tayong pagtataas sa terminal fee. Yung po kasi yung binabayaran no, ng mga pasahero sa Philippine Ports Authority, yung terminal fee. Sa atin po, wala po tayong pagtataas. And in fairness po, meron din po tayo inilunsad na piso na lang po yung terminal fee para po sa mga truck na dumadaan sa pantala na may kargang agricultural products. So, ito po kabilang dito yung may dalang mais, bigas, and raw and unprocessed meat, pati po yung poultry products. Piso na lamang po from dating 200 to 600 pesos, piso na lang po ang kanilang babayarang terminal fee. Hanggang kailan po itong programang ito? Magtatagal po ito ng 6 months bilang tulong na rin po no, sa ating mga kababayan na nagtatravel po via port. Balikan ko lang po kasi sa mga bus terminal, may mga biglaang nagtaas na walang authority. Wala naman po kayo na mamonitor at wala naman nagsusumbong po sa inyo pagdating sa mga barko. Sa ngayon po, honestly, may mga natatanggap po tayo ng mga report, no? But then again, sa marina po kasi when it comes to pamasahe sa shipping lines, and ating pong kino-coordinate din po ito sa marina dahil meron din po ilang mga shipping lines na nagtaas na rin po ng pamasahe. At may ilang shipping lines din daw po na nagbawas ng biyahe para makatipid daw sa langis. Meron din po ba kayong ganitong report? Sa ngayon po minomonitor natin kasi po ang PPA ay umaasa lang din po sa report no na ibibigay po ng marina sa atin. But then again, kanina po meron din pong natanggap tayong report na posible nga po na magbawas ng barko yung ilang mga shipping lines dahil din po dito sa produktong petrolyo no sa pagtaas po. At sa Batangas Port, may mga pasahero na nahirapan daw sa online registration assistance system. Ano po masasabi niyo rito? That's correct po. Meron po tayo kasing inilaunch o pinatupad last week yung online registration assistance system. Kasi for the longest time, wala pong organisadong sistema sa pagdating sa pagbili ng ticket. So, ang nangyayari po kasi, yung mga pasahero natin nag-aantay sa labas ng pantalan dahil po sa pila sa pagbili ng ticket. So ngayon po, tinatry natin na magkaroon ng sistema which is ito pong oras. Ito pong online reservation assistance system para po itong nagbubook din kayo no, ng flight nyo. So isa-scan na lang po itong QR code and then magre-register po. From there, you can choose na kung saan po kayong port pupunta at kung anong oras nyo po gusto magbiyahe. So, ang mangyayari po dito, pagpasok sa pantalan, ipapakita na lamang po yung oras pass o kumbaga ang equivalent ay boarding pass sa mga airline. And pagkatapos po, pwede na kayong dumiretso na sa bilihan ng ticket and naka-reserve na po yung ticket sa inyo. So of course, this is a new system. So meron po talagang ilang mga changes of course sa ating mga pasahero at pinapakilala po natin itong bagong sistema. But we're expecting po na hopefully makakatulong to dahil maganda po yung layunin ng system para hindi na po magkaroon ng siksikan sa pagbili ng ticket and wala na pong maubusan ng ticket dahil naka-reserve na po. Eventually, masasanay din siguro sila. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang hapon. Si PPA spokesperson Eunice Samonte.